Magandang araw sa atin. Pag-usapan natin ngayon ang Committee Report number 261 sa mga simpleng pagpapaliwanag. Ito ang ulat na nagre-rekomenda na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Alam kong nakakalito na ang usaping impeachment pero pagtulungan natin na maunawaan ito. Hindi lang kung ano ang sinasabi nila, kundi kung gaano kahalaga at katibay ang mga ebidensya. It ultimately rests on two complaints, Saballa et al. And Cabrera, after the Aquino D. complaint was withdrawn and the Castro complaint was set aside under the one-year bar rule. Reiterate or amend my motion, I move to declare that the third impeachment complaint has sufficient ground or grounds to conduct a hearing by this committee. There is an amended motion to declare the third impeachment complaint, the Saballa et al. Impeachment complaint, sufficient in grounds. Do I hear a second? Second, Madam Chair. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The chair declares the third impeachment complaint sufficient in ground. Madam Chair, The Honorable Deputy Speaker Janet Garin. I move to declare and approve the sufficiency of grounds for impeachment of the fourth impeachment complaint, the Cabrera complaint. There is a motion to declare and approve the sufficiency in ground of the fourth impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, a manifestation. Hearing no objection, the chair approves the motion. The fourth impeachment complaint is declared sufficient in grounds. Una, ano ba ang sinasabi ng ulat? Sinabi ng House Committee on Justice na may sapat na dahilan para ma-impeach si VP Sara. Let me place on the record that there are 53 justice members confirming their support in the motion to declare the existence of probable cause in the Saballa complaint. So ruled. Again, pursuant to our rules, nobody registered an objection to the motion for the declaration of the existence of probable cause in the Cabrera impeachment complaint. That means that the motion is approved by unanimous vote. Nevertheless, let it be placed on record that 53 justice members physically present confirm their support to the motion by raising their hands. So ruled. That concludes our voting. And the chair pronounces that the existence of probable cause has been declared with respect to both the Saballa complaint and the Cabrera complaint. Ang mga akusasyon ay nakatuon sa mga sumusunod. Di umano'y pag-abuso ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education, bribery sa DepEd officials, kayamanang hindi maipaliwanag, at mga banta at usaping destabilisasyon. Ngayon, narito ang unang problema. Sinabihan si VP Sara na sagutin ang dalawang hiwalay na kaso, Saballa at Cabrera. She filed one verified answer ad cautelam to those complaints on March 16, 2026. Yes po, no? The defense team confirms yung filing ng answer ad cautelam ng ating Vice Presidente before the Committee on Justice at 4:30 p.m. according doon sa paralegal/messenger, no, na nagdala niyan. In short, sumagot siya. Pero pagkatapos niyang sumagot, pagkatapos ng boto ng committee, pinagsama nila ang dalawang kaso sa isang bagong kaso na hindi na niya formal na nasagot. Both complaints are anchored in the same constitutional grounds under Article 11, Section 2 of the 1987 Philippine Constitution and arise from the same sets or series of acts
katulad ng maling paggamit ng confidential funds na nagbubunga ng graft and corruption, panunuhol, posibleng malversation, pagkakaroon ng hindi maipaliwanag at tagong yaman na may kaugnay sa paglabag sa mga obligasyong konstitusyonal at iba pang mga gawain, pananalita at asal na maaring ituring na high crimes at malinaw na paglabag sa tiwala ng publiko o betrayal of public trust. Both impeachment complaints rely on substantially the same evidence and witnesses and taken together establish the same impeachable offenses allegedly committed by the respondent. Pinapayagan po ng ating mga korte ang consolidation ng mga kaso sa ilalim ng same evidence rule doctrine. Several cases have actually enunciated that doctrine. Kasama na po yung kaso ng PNB versus Gutesco, Tian Ming Development, GR number 183-211, June 5, 2009. Consolidating the two complaints for the purpose of preparing the articles of impeachment will prevent duplication of the work of this committee, managing the risks of confusion, inconsistency, and dilution of the charges when subjected to the constitutional threshold of a 1/3 vote of all members of the House. Malaking tulong po sa mas maayos at episyenteng pagsulong ng proseso kung may isang malinaw, unified, at comprehensive na presentasyon ng mga charges and findings. Consolidation, therefore, I submit, Madam Chair, is not just procedural convenience. It is an institutional necessity. Itong magtitiyak ng consistency, clarity, at higit na kredibilidad ng proseso at magbibigay sa buong Kamara ng isang solid at coherent basis para magpasya. Accordingly, Madam Chair, dear colleagues, I most respectfully move that the two verified impeachment complaints be consolidated and reported to the House as a single integrated set of articles of impeachment, faithfully reflecting the totality of the findings and evidence adduced in both complaints to enable the House as plenary to deliberate and act with coherence, efficiency, and full clarity on the question of accountability of the second highest official of the land. Maraming salamat po. I so move. There is a motion to consolidate the grounds in the Saballa complaint and Cabrera complaint under one articles of impeachment. Do I hear a second? Second, Madam The Chair. same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. With that, we direct the committee secretary. No, we direct the committee to prepare the committee report along with the resolution and the articles of impeachment. Okay, ganito isipin nyo ha. May dalawang akusasyon sa inyo. Nagsulat kayo ng depensa para sa bawat isa. Tapos, biglang sabi nila, uy, pagsamahin na lang namin sa iisang bagong kaso. Ganun ang nangyari. So, sa tingin ba ninyo, patas yung ganon? Sumagot ka ng hiwalay sa magkaibang kaso pero hahatulan ka sa pinagsama na? Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamalaking headline, ang unexplained wealth. Ipinakita ng Anti-Money Laundering Council na umaabot sa 1.8 billion ang pumasok sa bank accounts ni VP Sara at 2.6 billion pesos naman sa account ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio sa loob ng maraming taon. Ikinumpara nila ito sa kanyang SALN noong 2024 na nagsasabing 88.5 million lang ang kanyang net worth. Nakakagulat, di ba? Pero sandali lang, ang bank inflows o mga deposito ay hindi pareho ng hidden wealth or nakatagong yaman. Nakatago ito for a reason. At una nang sinabi ni VP Sara na ang pera niya nasa bangko, wala sa maleta na kagaya ng meron ang iba. Mismong si Ombudsman Boying Remulla pa ang humarap sa pagdinig para sa SALN ni VP Sara. Base sa datos ng Ombudsman, 80 million pesos ang itinaas ng net worth ni VP Sara mula 2007 hanggang 2024. Pero simula 2019, tumigil ang bise sa pagdedeklara ng detalye sa kanyang cash on hand o bank deposit.
Mismong opisina ng Ombudsman ang nagkumpirma niyan. Base sa records mula 2006 hanggang 2025, nasa 630 ang kabuuang covered transactions o yung mga transaksyon na lagpas sa 500,000 pesos. Habang 33 naman ang suspicious transactions o yung mga kahina-hinala. Sa transaksyong yan, 3.77 billion pesos ang nakita sa accounts ni VP Sara, habang ang 2.99 billion pesos naman ang kay Attorney Carpio. Eto ganito pinakasimpleng halimbawa. May maliit kayong negosyo. Bawat buwan, 100,000 ang pumapasok sa account ninyo mula sa benta. Sa loob ng 10 taon, 12 million na ang kabuuang pumasok. Pero nagbabayad din kayo ng renta, ng sweldo, supplier, baka nga 90,000 ang lumalabas dyan. Ang totoong kita ninyo, 10,000 lang per buwan or 1.2 million sa 10 taon. Binilang ng committee ang bawat deposito, sahod, negosyo, utang, pondo sa company, lipat ng pera sa iba't ibang account, pero hindi nila ginawa ang tunay na accounting para patunayan na iligal ang kahit piso doon. Hindi nila binawas ang gastos, utang o lehitimong kita. Binilang nila lahat ng deposito pero hindi nila napatunayan na may kahit isang piso doon ay mula sa nakaw. Sinasabi rin ng mga kritiko na zero ang inilagay na cash on hand ni VP Sara mula noong 2019 hanggang 2024. Ang paliwanag niya, isinama niya ang cash at bank deposits sa ilalim ng other personal properties sa halip na ihiwalay. Tama ba yun? Well, siguro mali. Pero ito ang importante, ang kabuuang assets at net worth niya ay nakapaloob at tumataas. Walang naglahong ari-arian. Ito ay issue ng pagkakalagay sa form, hindi patunay ng bilyong-bilyong nakatagong yaman. Kung nag-report ka ng assets mo, pero nilagay mo sa ibang kahon sa form, kriminal na ba yun? Ito ang talagang nakababahala. Inamin ng BPI Bank na may systems glitch or error sa sistema na nakaapekto sa mga transaksyon ni Attorney Mans Carpio. May isang entry na dapat 2 million lang, naging 2 billion pesos sa record. 1 bilyong pisong pagkakamali. Okay. Matanda sa atin yun eh. There's a 2 billion entry Yes. that was mentioned during the testimony of the AMLC Executive Director. But apparently it was a glitch. Could you explain what happened here? So dapat 2 million lang yung 2 million yung actual na receive ni Attorney Mans from his client. Okay. Pero yung bank deposited 2 billion. Gusto ko yun ha. Na yung nalagay po ng Sa bank akin. 2 billion sa records. Of course, they corrected it, linabas, naging another 2 billion. So 4 billion yun. Oo nga. From one single. In out, Yes. 4 billion. Ang isang pagkakamaling iyan ay maaaring nag-inflate ng halos 2 billion pesos sa mga transaksyon na bilyong-bilyon di umano na pumasok sa kanilang account. Walang malinaw na patunay na muling kinalkula ng komite ang kanilang datos pagkatapos ng correction mula sa BPI. Ini-impeach natin ang isang vice president base sa spreadsheet na kahit ang bangko mismo ay nagsasabing may bilyong-bilyong pagkakamali. Real talk nga tayo sa political context ng lahat ng nangyayaring ito sa paligid ni Vice President Sara Duterte. Nakakuha si VP Sara ng pinakamataas na boto sa lahat ng kandidato noong 2022. Palagi mataas ang kanyang trust at approval ratings. Malawak ang naniniwala na siya ang leading contender para sa pagkapresidente sa 2028. So, ibahin natin ang tanong, kung ang impeachment na ito ba ay nakabase sa isang kaso na nagbago pagkatapos siyang sumagot, unexplained wealth na walang maayos na accounting, SAL and issues na formatting problems lang at hindi patunay na may pagnanakaw, at bank data na may bilyong-bilyong glitch or error na hindi naayos. Tungkol ba talaga ito sa hustisya? O tungkol ito sa pag-alis ng pinakamalakas na political opponent
bago ang 2028 election? Kung confident sila na matatalo nila si Sara sa 2028, harapin nila sa balota. Huwag i-cancel sa pamamagitan ng isang huwad na impeachment. At ito ang dapat maintindihan ng bawat Pilipino. Seryoso ang impeachment. Dapat nakabase ito sa matibay na ebidensya at patas na proseso. Suportado man ninyo si VP Sara o hindi, dapat tayong mag-alala kapag hindi napatas ang proseso. Maaaring sa ngayon, Vice-Presidente ang biktima. Bukas, isang ordinaryong Pilipino na nagpapahayag ng hindi pagsang-ayon ang maaaring maging biktima. Ang tunay na tanong ay hindi lang, guilty ba si Sara? Kundi, handa ba tayong ibaba ang ating pamantayan ng ebidensya at katapatan para lang makakuha ng politikal na resulta? Kayo ang pipili. Pero gawin ninyo na bukas ang inyong mga mata sa katotohanan. Again, this is Pam. Narito tayo sa My Take, What's Yours? Happy weekend everyone. Tayo po'y magbabalik sa mga susunod na araw.